Ang pagpapatubo ng kabuting saging ay isang magandang pagkakakitaan. Pagod at binhi lang ang puhunan at kahit may edad na ay pwede din nila itong pagkakakitaan. Magandang araw, nanguha ng mga tuyong dahon ng saging ang aking dalawang anak. Dahil ganito namang sobrang init dito sa amin at ang hirap makapagtanim ng maluwang na gulayan. Kaya ang pagpapatubo ng kabuting saging ang isang alternatibong pamamaraan para kumita kami ng pera. Ang mga kinokolekta nilang mga tuyong dahon ng saging ay mga nakakabit pa ito sa puno at hindi yung dating natanggal na. Pagkatapos ay dadalhin nila ito sa bahay para akin naman itong tali-talian at saka pagpuputol-putulin. Sa iba, ang ginagawa nila ay sinasalansan na lang nila ito sa lupa kapag sila ay magpapatubo ng kabuting saging. Yun ang hindi pwede dito sa amin dahil ilang beses na din namin itong sinubukan. Dahil nga dito sa amin ay napakarami talagang tunnel ng mga anay. Kapag sa lupa kasi namin ito pinapatubo ay nako sigurado mauubos ang aming binhi pati yung dahon ng saging. Yung mga natalian at naputol ko ng mga dahon ng saging ay akin na nga itong ibababad sa loob ng 12 oras. Dito ko sa drum ito ibababad. Dadaganan ng hollow blocks para hindi lumutang kapag nilagyan ng tubig. Ang tubig na pinapambabad ko minsan ay nilalagyan ko ng zone rocks, masalo na kapag panahon ng tag-ulan para maiwasan ng contamination. Pagkatapos maibabad ito ng 12 oras ay tatanggalin sa pagkakababad at patitignakin hanggang sa wala ng tumulong tubig. Bali itong aking patutubuin ngayon ay pangalawang bed na dahil nga yung unang napatubo namin ay palpak dahil nga ang dumating sa aming binhi ay maaaring expired na at ibang klaseng kabuti na nga ang tumubo. Minsan talaga hindi maiiwasan kapag sa online ka bumili. Pero itong aking binhi ngayon ay sa online ko pa rin syempre binili mga kabukid. Yun nga lang ay direct na nga ako doon sa mismong seller. Kaya lang sa kilalang seller na at nakikita ko na talagang gumagawa siya ng binhi at nagpapatubo ng kabuting saging. Direkta akong nag-message sa kanya para makabili ng binhi niya. Same pa rin ang procedure na ginawa ko. Gumamit pa rin ako ng dahon ng Madre de Cacao. At syempre, paglalagay din ng binhi. Pero kung gusto nyo talagang mas maganda pa ang pamumunga ng inyong mga kabuting saging, maglagay din kayo ng carbonized rice hull. O di kaya naman, kung inorganic naman na pamamaraan, pwede din kayong gumamit ng urea. O di kaya naman ng triple 14 na abono. Pero hindi ganun karami. At tutulong din ito na magparami at magpalaki ng bunga ng inyong mga pananim na kabuting saging. Pero para sa akin kasi, mas gusto ko ang organikong pamamaraan ng pagpapatubo ng kabuting saging. Mas lalo na minsan at mayroon akong mga suki na cancer survivor. Maganda daw sa cancer survivor ang kabute, kaya organic ang pamamaraan na ginagawa ko. Ulit-ulitin lang ang procedure ng pagsasalansa ng dahon hanggang sa maubos ang inyong binhi. Tulad ng sabi ko, kailangan pag nagbabad po kayo ng mga tuyong dahon ng saging, yung sakto doon sa inyong bed at saktong matatakpan yung inyong mga binhi para hindi masayang ang inyong mga tuyong dahon ng saging. Pagkatapos may salansan lahat ng dahon ng saging at maitanim lahat ng binhi ay binalutan na namin ito ng UV plastic. Itong UV plastic ay may nabibili din sa online. Pero itong ginagamit namin ay dito lang namin binili sa aming bayan. After 5 days ay nagpasingaw kami para mapalitan yung hangin niya sa loob. Marami nang may silya itong bed namin na pangalawa na ito. Pero pwede nyo rin gawin na umabot hanggang 7 days bago kayo magpasingaw. At kapag nagpasingaw kayo, pwede nyo po ulit isprayhan or basain yung mga dahon para nang sa ganun ay basang-basa ito hanggang sa magkaroon na ito ng penheads. Isang beses lang po ang pagpapasingaw ng ating mga bed ng kabuting saging. At pagkatapos nun ay aantayin na lang natin hanggang sa magkaroon na ito ng mga bunga. At pagsapit nga ng 8 days na ng aming bed, eto na nga mga kabukid at napakarami na ngang pinheads. At sa ika-12 days nga ng aming bed, nag-ani na ako ng mga naunang tumubo dito sa bed ng aming mushroom. At eto nga mga kabukid, sobrang dami ng tumubo. Hindi ko talaga inaasahan na ganito kaganda yung nabili naming binhi. Hindi tulad nung una na binili namin ay talagang lugi kami at wala kaming kinita. Dalawang klase ang kulay ng kabuting saging. May puti, ito yung aming tinanim ngayon, at brown, yung mga dating itinatanim ko. At dahil sa sobrang ganda ng quality ng binhi na nabili namin, pati nga sa labas ng aming pinangsapin, ay tumubo din itong mga kabuting saging. Sobrang nakaka-enjoy mag-ani, mas lalo na kapag ganito karami ang bunga
bunga. Hindi ko na nga hinihintay na bumuka pa itong mushroom. Yung mga hindi pa bumuka ang madalas naming inaani. Kasi bukod sa mabigat ang kilo niya, ay mas malasa siya kaysa dun sa mga bumuka na. Mataas ang demand ng kabuting saging dito sa amin dahil madalang ang nagpapatubo ng ganitong klase ng kabute. Kaya nga kung ako din ang bibili, mas gusto ko yung mga ganitong klase ng kabute, yung hindi pa bumuka. Kasi malinamnam talaga siya. Sabi ko nga dati, ang ganitong klase ng kabute ay binubunot lang namin sa dayami ng palay. Pero ngayon ay naitatanim na nga ito. Ito lahat ang aming naani na unang bunga ng aming bed na pangalawa. Umabot nga ito ng 1.4 kilogram. Hanggang dito na lang mga kabukid at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.